Ano yung sunod natin? Tito Sen. Ito na, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, sa loob ng sitwasyon at gulo sa ating bansa, si Tito Sen, mga kababayan, naglabas ng opinyon sa loobin. Actually, hindi naman sa loobin, opinyon niya. At saka based sa kanyang pagiging politician, sa tagal na dyan pagiging politician, imposibleng si Tito Sen, hindi niya alam yan. Bawat senador, mga kababayan, may mga intel yan. Sa madaling salita, may mga radar yan. Kaya malalaman nila under the investigation. Anong sabi ni Tito Sen, mga kababayan? Ito po ang sabi niya. Ito. According sa Abante, mga kababayan, ayan, Abante News po yan, Tito Sen. Sabi ni Tito Sen, isiniwalat ni Senate President Vicente Soto III na sisiyatin din ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga flood control project noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan na nga, sabi ko sa inyo, mga kababayan, yung impeachment ni Sara na naka-archive, mabubuksan yan. Antay lang tayo. Sisiyatin din ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga flood control project noong administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Sabi dito ni Tito Sen, mga kababayan, ang catalyst dito, yung nabuko sa Marcos administration. Ang nangyayari tuloy, when you look back, paglingon mo, mas matindi pa pala. At doon pala nagsimula ang malaki. Doon sa 2016 to 2022. Ito ang dahilan kung bakit nabuko at nabisto. Yun naman talaga ang katotohanan, mga kababayan. Sisiyasatin. Iba kasi nakasulat dito, mami. Sisiyatin. Sisiyatin nakalagay. So, ang ano ni Tito Sen dito, mga kababayan, nag-umpisa talaga sa 2016. Bakit? Walang korupsyon na nabibisto sana ngayon kung si Digong noon ay sinugpo na niya ito. Pero walang ginawang aksyon si Digong. Bakit, mga kababayan? Sa buong termino ni Duterte, puro lang war on drugs, war on drugs, war on drugs. Ni mismong isang silid aralan, walang naipatayong bago, puro repair lang. Nakasaad pa dyan, marami daw pier na naipagawa. 5,000 daw ang tulay na naipatayo. 200 plus na airport ang napagawa, samantalang 90 lang naman ang airport sa Pilipinas. Nasaan yung iba? Nagpagawa ng rehabilitation center para sa mga adik doon sa Nueva Ecija na almost 10,000 ang kasya. Pero paano mo ikasya ang 10,000 doon kung lahat naman ng adik ay pinagbabaril at pinagpapatay? So, useless lang. Di ba? So, yun ang katotohanan, mga kababayan. According nga sa interview ni Bato kay Sara Diskaya, kailan ka nag-umpisang kumuha at kumita sa pagiging construction mo? Sa pagkaroon ng construction company? 2016 onward. Pero ano ang hiniling ng Senate Blue Ribbon sa pangunguna ni Marcoleta? 2022 onward. Hindi nila sinali ang 2016. Yun ang katotohanan. Inamin mismo ng abogado ni Diskaya, wala po kaming kasalanan. Sinunod lang po namin yung hiling ng Senado. Ang hiling kasi nila ay 2022 pataas. Hindi po kasi nila hiniling ang 2022 pababa. So, sino po ba ang gumawa ng script? Di ba? Bakit yung script ni Sara na, alam nyo, 2 tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas? Si Martin Romualdez at si Saldico. Ngayon, mga kababayan, kung alam pala ni Sara na 2 tao lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas, bakit hindi siya naglabas ng ebidensya at nag-file sa ombudsman? At bakit matagal na pala niyang alam, hindi siya umaksyon? Bakit?
Kaya ba siya kumanta kasi hindi siya nabigyan? Or kaya siya kumanta kasi konti lang ang naiabot sa kanya? Saan nag-umpisa yan? Bakit niya namura si Martin, si Lisa at si PBBM? Anong kadahilanan? Dahil ba nabisto? Dahil ba hindi siya nabigyan ng ayos? Dahil ba imbis na sangkot siya sa paghahatian, hindi siya nabigyan kaya siya kumanta? Tanong ko lang, mga kababayan. Di ba? Bakit nga ba ngayon lang sinabi ni Sara yan? Na 2 tao lang daw ang may hawak ng budget sa Pilipinas. Dahil ba nahuli siya? At dahil ba pinadalhan siya ng sobre na may lamang pera? Ang sabi, nakasulat DepEd. Pero ginamit niya in just 11 days? So kung hindi pala siya question dyan, sa confidential fund, hindi siya magsasalita. Diba? Yun ang problema, mga kababayan. Sa panahon pa lang ni Digong, matindi na ang korupsyon. Diba? Si Digong na mismo nag-amin, hindi ko kaya yan. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years, hindi ko kaya. Kaya sabi ni Tito Sen ngayon, kung iisipin nating maayos, sa 2016 to nag-umpisa eh. Kasi kung ngayon natin isipin, mga kababayan, sa panahon ni PBBM, 2022, kung tumanggap ang mga diskaya ng Project 2022 hanggang 2025, 22, 23, 24, 25, 4 years lang. Bakit ang lakas ng loob ng mga diskaya tumanggap ng proyekto at hindi nila ginawa ang mga natanggap nilang proyekto? Yung iba, nagpatayo, hindi tinuloy. Yung iba, tinayo, pero substandard. Bakit nakagawa sila ng ganong idea? Kasi ginawa na nila yan sa panahon pa ni Digong. Diba? Kaya ang lakas ng loob ng mga diskaya at ibang mga construction or mga kontratista na makagawa ng ganyan. Kasi immune na sila. Hindi kasi sila sinaway nung panahon ni Digong. Kaya lumalaki ang ulo nila, hinahayaan nila na, okay lang to. Gawin natin ganito. Ganito na ang kalakaran. Bakit? Wala namang nakukulong. Walang nag-iimbestiga. Kaya ipagpatuloy natin to. Bakit ngayon ginagawa nilang ganyan? Kasi nung 2016 pa lang, panahon ni Digong, hinahayaan na sila. Diba? Kasi na-immune na sila. Wala kasing naglalatigo sa kanila. Wala kasing sumasaway at nagdidisiplina sa kanila. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagbulsa, panluloko nila sa taong bayan, pagnakaw nila sa tax natin, at pandarambong nila. Tuloy-tuloy ang mga sabwatan nila. Tuloy-tuloy ang paggawa nila ng pagnanakaw. Kasi walang nagdidisiplina. Biruin ninyo, imbis na matakot kasi bago na ang administrasyon, hindi sila natakot. Bakit? Kasi ginawa na nila noon eh. Inamin mismo ni Diskaya yan 2016 onward. 2017, 2018, bilyon-bilyon na ang income niya. Diba? So bakit hindi sila nasisilip dyan? Bakit hindi sila sinaway dyan? Bakit sila hindi nakulong yan, hindi naimbestigahan yan? Hinayaan lang kasi. Sabi nga ni Katunying, may naalala ba kayo sa panahon ni Digong, may nakulong, nakurakot? Wala. Baka meron nakalimutan lang daw niya, pakisabi naman. Sino ang naipakulong? Kasi ang naalala ko lang, mga kababayan, based on my point of view at my observation as a political blogger, panahon ni Pinoy nakulong si Jinggoy, nakulong si Bong Revilla, nakulong si Gloria, nakulong si sino pa? Napoles. Ba, 4. Gloria, Jinggoy, Bong Revilla, Napoles. Nakulong yan.
Pagtungtong ni Duterte pagka-presidente, anong nangyari? Nakalaya si Jinggoy, nakalaya si Revilla, nakalaya si Gloria, si Napoles ang natira. Bakit? Alangan man tutulungan ni Digong si Napoles, wala naman siyang natanggap doon. Si Enrile na ano yun kasi according kay, siyempre matalino si Enrile. Nagbibase kasi ang tao sa edad. Kaya, siyempre, di ba? Yun ang problema. Di ba? Ito lang, may nagsabi, si Gago. Ayan, weak daw si PBBM. Sabihin mo ngang weak si PBBM. Pero sino ba ang nasa kulungan ngayon? Andyan pa si Robin. Binigyan niya ng pardon. Di ba? Mga kababayan, kita ninyo? Weak daw si PBBM sa lagay niyan, sabi ni Gago. Weak daw. Saan ka nakakita ng weak, malayang makapagpasyal, malayang maglakad, samantalang yung puon ninyo, yun daw yung malakas, matapang, at magaling. Putang ina, nagkumot-kumot na ng tae. Yeah? Dito ako natatawa sa mga bubong DDS, no? Alam ko mga DDS bubo kayo, pero hindi kayo bulag. Weak si Marcos, pero si Duterte ang nakulong. Hindi na makalaya-laya kung anong drama na lang ang ginagawa. Kaya nagkakaunsami, yung paglaya ni Duterte, ako po'y nanawagan sa mga kaibigan ko noon, na mga maka-Duterte ngayon. Inaantay daw nila ako magilit pag nakauwi si Digong. Nasaan na po kayo? Kalahating taon na po. Hindi pa rin nakauwi. Ang tatanda nyo na. Yung mga kaibigan ko, ang tatanda nyo na. Bobo pa rin kayo. Buti nga tumagal kayo ganyang edad Sa kabubuhan ninyo, nabubuhay kayo. Hinahamon pa ako. Asaan ka na, Kent Garcia? Hinangaan pa naman kita. Hindi kawalan yung paghanga mo sa akin. Okay lang mawala ka kasi bubo ka naman. Magigilit daw ako, kukulitin daw ako nung isa kong kaibigang nasa Singapore na vlogger-vloggeran din ngayon. Yung isa naman na humanga sa akin, nanay pa ang tawag ko, nasa Hong Kong. Kukulitin daw nila ako kung kailan ako magilit. Sabi ko nga, putang ina, mamatay ka na lang sa kakakulit sa akin, hindi pa rin makauwi si Digong. Ang tanda mo na, bubo ka pa rin. Kilala ni Ma'am Lily Tonini yan. Kaibigan kong vlogger-vloggeran doon, matanda sa Singapore. Kukulitin daw niya ako hanggang sa magsawa ako. Putang ina. Sa tanda mong yan, naubos na nga lang yung ngipin mo, 3 na nga lang natira sa ibabaw. Diba? Hindi pa rin nakakauwi si Digong. Diba? Nauubos na nga lang yung boses mo sa kaka-live-live mo dyan Bubo ka pa rin. Diyos ko, kayo magalit sa akin yung mga matatandang nakasuporta sa akin noon. Totoo, literal. Tanda nyo na, ang bubo nyo pa rin. Diba? Ay, Diyos ko. Ito pa, nag-comment. Ano nangyari sa confidential fund ni Marcos? Simple lang yan, gago. Ayan, si Gago nag-comment. Simple lang yan. Kung may anomalya sa confidential fund ni Marcos, utusan mo si Sara Duterte na mag-file siya ng kaso sa ombudsman. Para ang ombudsman ang kakalkal sa confidential fund ni Marcos. Simple lang. Palibhasa kasi, yung idol mong si Sara, tamad. Yan ang totoong weak. Puro aligasyon. Puro kwento. Puro paninira. Puro puna. Wala namang gawa. Diba? Pinoproblema ninyo, confidential fund ni Marcos. Bakit? Kasi nabisto ang confidential fund ni Sara? Bakit hindi nyo utusan si Sara? Kalampagin nyo yung bahay niya. Nandyan sa Julia Vargas, sa Mandaluyong, sa Pasig. Andun pa, may bahay pa yan sa BGC. Meron pa sa Quezon City. Meron pa sa San Juan. Meron pa sa Makati. Maraming bahay naman. Andun pa sa Parañaque. Kalampagin nyo, sabihin ninyo, mag-file ka ng kaso sa ombudsman, paimbestigahan mo yung confidential fund ni Marcos. Hindi yung puro ka lang kuda. Tapos kwento ka ng kwento, walang kwenta. Napakasimple.
Anong layo ng sagot? Malayo ba yung sagot ko? Nagtanong ka patungkol sa confidential fund ni Marcos, anong nangyari? Si Sara nga, hindi niya sinasabi kasi confidential. Kung meron mang anomalya sa confidential fund ni Marcos Jr., utusan nyo si Sara. Di ba Vice President siya, pinakamataas yan sa pangalawa na pinakamataas sa Pilipinas? Di ba? Utusan nyo si Sara, mag-file siya ng kaso sa ombudsman. Paimbestigahan niya yung confidential fund ni Marcos. Ba't hindi niya magawa-gawa? Kasi wala nga. Andyan ang ombudsman, andyan ang COA. Nandyan ang ICI. Independent Commission Investigation. Nagpinagawa ni Marcos ngayon. Ba't hindi nila paimbestigahan? Ang daming kaalyado ni Sara, mga abogado pa nga yung iba, mamamatay na nga lang eh. Wala pa rin kwenta. Yun lang, reaksyon ko. Kaya sabi ni Tito Sen, mga kababayan, ang punot dulo talaga ng korupsyon, nag-umpisa yan 2016 sa panahon ni Digong. Ngayon lang nabisto kasi si Marcos lang ang naglakas ng loob na paimbestigahan. Kaya alam nyo kung bakit ang lakas ng loob nitong mga kontratista gumawa ng korupsyon at magnakaw. Bakit? Kasi mga kababayan, ang katotohanan dyan, immune kasi sila. Hindi sila dinisiplina ni Duterte nung presidente pa si Digong. Yun ang totoo. Huwag kayong magalit sa akin mga DDS kasi alam kong bobo kayo, mahirap kayo paliwanagan. Pero hindi po kayo bungol. 2016 onward ang sabi ni Diskaya. Sino bang presidente noong 2016? Putang ina. Ako okay na tanggapin kung bungol ako eh. Okay lang tanggapin kung bulag ako eh. Huwag lang yung sabihang bobo eh. Diba? Nag-umpisa lahat kay Digong yan. Bakit? Sa loob ng 6 na taong paninilbihan ni Digong bilang presidente, puro lang war on drugs, war on drugs, war on drugs. Kaya walang improvement ang ating bansa. Tapos idadahilan nila pandemic. Putang ina, kahit pandemic, pwede ka naman mag-online na. Di ba? Yung mayaman nga yung mga vlogger ng pandemic. Diyos ko, dahil sa online. Yun ang totoo, mga kababayan. Walang aksyon si Digong. Dinaan lang tayo sa kwentong war on drugs. Di ba? Sakit na talaga yung pagiging bobo ng mga DDS. Tignan ninyo, 200 na lang sila dun sa EDSA, pinagpilitan at pinanindigan talaga nilang bobo sila. Di ba? Ito yung